Wow, opportunity knocks, no? Go for it, mga kapiksi. Itong opportunity, guys, nasa paligid lang to, hindi lang napapansin ng karamihan sa atin because masyado tayong busy, masyado tayong abala sa araw-araw nating kabuhayan. Excuse me. Sorry guys, sa araw-araw nating kabuhayan, okay? Pero kapag tinuon natin, kapag tayo ay naghanap, no? Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is messages from the universe para ngayong April to May para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy mga kapiksi. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga mensahe para sa inyo. Ito yung first message for you, Scorpio. We have the dragon energy. Discover your courage. For some of you mga kapiksi, no, parang ini-encourage kayo ng mga gabay nyo na magkaroon ng lakas ng loob, maghanap kayo ng inspirasyon, ng motivation sa paligid nyo mga kapiksi, no? Dyan lang sa paligid nyo, hindi nyo na kailangan lumayo para kumbaga parang i-challenge pa yung sarili nyo, i-push pa yung sarili nyo mga kapiksi, no? Malayo pa yung pwede nyo marating guys, mataas pa yung pwede nyo pa rin sa buhay, basta alam nyo yun, magkaroon kayo ng self-confidence, tiwala sa sarili mga kapiksi, at saka yung yung bugso ba ng damdamin na ito talaga yung gusto ko, ito talaga yung desire ko, and parang gagawin mo ang lahat para ma-achieve mo yung mga bagay na yun, and tutulungan kayo ni universe, tutulungan kayo ng mga gabay nyo mga kapiksi, okay? So summon that courage within you mga kapiksi, kumbaga lakasan lang ng loob guys, okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan. Another message for you Scorpio. Dolphin energy guys, don't worry, be happy. So wag tayong pangunahan ng worries guys, no? Alisin, actually dapat inaalis natin yan, yung mga pag-alala, worry, stress, anxiety, ganyan, dapat hindi natin yan binibigyan ng space ng puwang sa buhay natin mga kapiksi, and instead mag-focus tayo sa pagkakaroon ng magandang perception, no? Sa buhay natin, kasi pagka maganda yung mga kahulugan ng mga bagay-bagay na binibigay natin sa ating buhay, mas magaan, mas masaya sa pakiramdam mga kapiksi, okay? So wag tayo masyadong maging seryoso, okay lang na maging seryoso tayo syempre sa pagdadala ng buhay natin, sa mga pagtugon sa mga responsibilities natin, pero wag naman yung masyadong seryoso na nakalimutan nyo ng ngumiti, no? So smile din pag may time mga kapiksi, okay? Alright, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Another message para sa inyo Scorpio. Wow, opportunity knocks, no? Go for it mga kapiksi. Itong opportunity guys, nasa paligid lang to, hindi lang napapansin ng karamihan sa atin because masyado tayong busy, masyado tayong abala sa araw-araw nating kabuhayan. Excuse me. Sorry guys, sa araw-araw nating kabuhayan, okay? Pero kapag tinuon natin, kapag tayo ay naghanap, no, ng opportunities, tinutuon natin yung ating atensyon sa ibang bagay guys, sa mga opportunities, mararamdaman mo kusang dadating yan, and hindi lang isa, hindi lang dalawa, sometimes madami pa guys, no? When you look for opportunities, they come mga kapiksi. So in your case, eto nga, hindi na look no? Kumakatok na mga kapiksi. So pagbuksan nyo ng pintuan nyo, i-entertain nyo, diba? Pag-aralan nyo. Syempre guys, pag-aaralan nyo yan, hindi basta-basta talon ng talon sa mga opportunity. Gamit-gamit din ng isip paminsan-minsan guys, para hindi rin kayo mauto or hindi rin kayo ma-scam mga kapiksi, okay? Alright, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan mga kapiksi. I-mind nyo na yan guys, mind opportunities, ganyan.
Another message, Scorpio, Battle of the Blues. Ito medyo mahirap ito guys, no? Dun lang tayo sa honest, no? Take steps toward positive change. Mahirap ito kung ang buhay mo ay puro problema. Syempre, naiintindihan ko yan, bilang tayo ay tao rin, mga kapiksi. Mahirap talagang magpaka-positibo sa gitna ng mga problema or pagsubok na pinagdadaanan, kung ikaw ay may mga pighati, kung kayo ay may mga emotional pain. Pero syempre guys, it will take time, at saka oras lang ang kakampi natin dyan, mga kapiksi. But you also have to understand na kailangan mong tulungan yung sarili mo, and walang ibang taong makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo, and kailangan mo magkaroon ng disiplina para mabago yung takbo ng isip mo, mga kapiksi, because only then your life will change kapag ka nagbago din yung pananaw mo sa buhay. Kasi kung let's say for example, nega ka na dahil nega yung nangyayari sa buhay mo, nagpaka-nega ka pa lalo, bukas ganyan ka pa rin, sa isang araw ganyan ka pa rin, sa makalawa, sa isang buwan, sa isang taon, pwedeng ganyan ka pa rin hanggang hindi ka nagbabago, mga kapiksi. Pero kapag unti-unti ka nagbago tungo sa magandang perception, unti-unti din yan magbabago din yung physical reality mo, because susunod yan. 3D always follow your dominant thoughts, mga kapiksi. Palaging sumusunod yan. Pero ang pagbabago muna ay manggagaling sa isip mo bago siya ma-push out sa iyong physical reality. Okay? So, tiyaga-tiyaga lang guys. Make it a habit, no? Na pansinin lahat ng magagandang bagay kaysa sa mga negatibong bagay, mga kapiksi. Alright? Okay. And then, another message, potential, guys, no? Think big for your future. Think big na dadating pa itong mga opportunities na to, mga kapiksi. Sabi ko nga, guys, tuwing lumalabas tong card na to, ang opportunities, guys, ano yan, libre yan, no? Ang pag-iisip ay libre, no? Unli yan. Yan yung karapatan mo. Kumbaga God-given yan na binigay sa ating mga tao na magkaroon ng kakayahan na mag-isip. Okay? And what we think about becomes our life in the future, mga kapisi. So, kung mag-iisip ka din lang guys, lakihan nyo na, taasan nyo na, 'di ba? Hindi sinabi yung think positive for nothing, mga kapiksi, no? It won't mean nothing kung bakit may salitang think positive, no? Yan ay words of encouragement para in-encourage kayo, para isipin kung ano yung gusto nyo. Pwede ka naman mag-think negative kung negative yung gusto mo mangyari, di ba? Pero hayaan mo ba na negative yung mangyari sa buhay mo? Syempre hindi. Kaya nga, think positive, mga kapiksi, para positive yung ma-experience mo sa buhay mo, mga kapiksi. Alright? Okay. And then, yung last message for you, Scorpio, 7 deadly sins, mga kapiksi. So, lumabas ito sa inyo, no? Bilang ito ay reminder para iwasan itong 7 deadly sins na to. Bibilisan lang natin, guys, kasi medyo mahaba. 7 deadly sins. Unang-una, sloth. Sloth is laziness or katamaran. Syempre, bawal tamad, mga kapiksi. Number 2 is gluttony. Gluttony is overindulgence in anything to the point na nasasayang yung mga bagay. Kumbaga, nagbabakaw ka, tapos nasasayang naman, hoard ka ng hoard, nagsasayang naman. Gluttony iyon, mga kapiksi. Number 3, yung iba ang tawag doon katakawan. Okay? Mga takaw mata, sandok na sandok, tapos hindi naman nakakain, natatapon lang. Number 3 is lust. Lust is yung intense physical or sexual gratification. So, yung mael sa Tagalog. Pang-apat is greed. Greed yung excessive pursuit of material possession. Iba naman, guys, yung naghahangad na umunlad at umasenso, kasi lahat tayo deserve yun. Pero yung gumawa ka ng hindi maganda, yung masama, para lang sa kayamanan at kapangyarihan, yun yung masama, mga kapiksi. Number 5 is wrath. Wrath is yung extreme feeling of anger, yung sobrang galit na parang nag-aamok, lagi na lang nakamura, ganyan.
Number 6 is envy. Envy is yung hindi na nakontento, puro na lang nainggit, no? Yung mga marites na yan, pag inggit pikit mga kapiksi, alright? And then pride, number 7. Pride is yung excessive self-love or nagiging arrogante na sa sobrang pagmamahal sa sarili. Okay lang yung self-love, guys, pero yung self-arrogance, narcissistic, yun yung masama mga kapiksi, alright? Okay, so comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. Bunot pa tayo ng isa dito, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo, guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan mga kapiksi. And good news, guys, no, dahil ngayong April, magbibigay tayo ng 200 pesos na discount, guys, sa lahat na mag-a-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi, sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung additional message for you, guys. I-close up natin para mabasa nyo. So, we have self-reliance. You are strongly independent and often solitary. Integrity is important for your best outcome. Cloak yourself with invisibility and walk with the shamans. Use your intuition and let your life unfold in silent perfection. So, ibig sabihin nito, guys, you are a very independent person, mga kapiksi. Kayang-kaya nyong tumayo sa sarili nyong mga paa. And, importante sa inyo, guys, yung pagkakaroon ng integridad. Okay? And, gamitin nyo yung intuition nyo, mga kapiksi, para hindi kayo mapahamak. For sure, gagabayan kayo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. And let your life unfold in silent perfection. Ito, guys, hindi natin kailangan ipagyabang sa buhay yung mga achievements natin. It's okay to be proud, pero yung ipagyabang pa siya, diba? I mean, your life, your work will speak for yourself, mga kapiksi. Kapag magaling ka, period, okay? And sabi ko nga, your life, your work will speak for yourself, guys. Hindi nyo kailangan ipagyabang. It's okay to feel proud, mga kapiksi. Pero yung mga mapagkumbabang tao, guys, yun yung tinataas lalo ng Panginoon. Alright? So, yeah. Comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo sa mga messages para sa inyo, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo, mga kapiksi. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.